Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Unang kabanata ng Marcos. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos, tulad ng nakasulat sa aklat ni Propeta Isayas. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa inyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na nangangaral, "Pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos." Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay binautismuhan niya sa ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamilyo at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. "Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Nihandi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo." Ang pagbautismo kay Hesus. Nang panahong iyon, dumating si Hesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Hesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsabing, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. ang pagtukso kay Hesus. Pagkatapos, dinala agad ng Espiritu si Hesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at do'y tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop. Ngunit si Hesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Ang simula ng pangangaral sa Galilea. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Hesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, "Dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita." Ang pagkatawag sa 4 na mangingisda. Habang naglalakad si Hesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila ay kapwa mga mangingisda. Sinabi ni Hesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao." Pagkasabi niya nito, kaagad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Hesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ng kanilang mga upahang manggagawa. Pinagaling ang sinasapian ng masamang espiritu. Nagpunta sina Hesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Hesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumisigaw, Ano ang pakay mo sa amin, Hesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita! Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Hesus sa masamang espiritu, Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya! Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, Paanong nangyari yun? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea
ang balita tungkol kay Hesus, ang pagpapagaling sa maraming tao. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Hesus at ang kanyang mga alagad kasama sina Santiago at Juan sa bahay ni Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Hesus. Kaya't nilapitan ni Hesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon din gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Hesus ang lahat ng masakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Hesus ang maraming may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Ang pangangaral ni Hesus sa Galilea. Madaling araw pa'y bumangon na si Hesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito. At nang matagpuan siya ay sinabi nila, Hinahanap po kayo ng mga tao. Ngunit sinabi niya sa kanila, Kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. nilibot ni Hesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Pinagaling ni Hesus ang isang kitungin. Isang taong may kitong ang lumapit kay Hesus, lumuhod ito at nagmakaawa. Nais po ninyo ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nabag si Hesus sa kitungin kaya't hinawakan niya ito at sinabi, Oo, nais ko. Gumaling ka. Noy din nawala ang kitong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilinan agad siyang pinaalis ni Hesus at pinagsabihan ng ganito, Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog para sa Diyos, ayon sa iniutos ni Moises, bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na. Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na makapasok pa ng bayan si Hesus, na natili na lamang siya sa mga hindi mataong lugar. Subalit, pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako.